Kinabukasan, isang asul na bus ang huminto sa kalye, malapit sa pinapasukan ni Jian. Bumaba si Jian mula sa bus na kanyang sinasakyan. Bigla niyang naalala ang kanyang sinabi kagabi sa kanyang ama, na simula ngayon ay huwag na siyang sunduin dahil magbabas na lang siya, kaya magpahinga na muna siya sa bahay. Biglang na-touch ang kanyang ina sa kanyang sinabi, sa isip niya nag-aalala sa kanila ang kanilang anak. Habang ang kanyang ama ay nagulat ngunit kaagad niya naman itong naintindihan, kaya sumang-ayon na lang siya sa gusto ng binata. Pagkatapos ay naglakad na siya upang tumungo sa kanilang klase, ngunit bigla siyang napahinto. Dahil sa kanyang nakita, sa dikalayuan napansin niya ang dalawang estudyante tila pamilyar sa kanya ang mga ito. Napansin niya si Wu Yang kausap ang isang estudyante mula sa ibang paaralan, tila isa ito sa mga bully na nakaaway ng ating bida kahapon. Biglang naging seryoso ang mukha ni Jian. Sa isip niya parang may masamang binabalak na naman ang mga ito. Matalim ang kanyang mga titig sa dalawang nag-uusap, kaya sinubukan niyang lumapit upang magtanong ngunit bago pa siya makalapit ay napansin siya ng lalaking bully. Kaya bigla itong natakot at agad na tumakbo palayo sa kanila at naiwan ang dalawa. Biglang tinanong ni Jian si Wu Yang kung kilala niya ba ang taong iyon. Ngunit biglang tumalikod si Wu Yang at sinabing wala na siyang pakialam doon, at pagkatapos ay naglakad siya palayo. Naiwan si Jian na tahimik na tinitingnan ang pag-alis ni Wu Yang, at biglang may tumawag sa kanyang pangalan kaya agad siyang lumingon upang tingnan kung sino ang tumawag, bigla siyang napangiti nang makita niya ang grupo ni Yuna. Pagkalapit ng grupo agad siyang binati ni Yuna. Maya-maya lang ay may biglang huminto na isang dilaw na sasakyan sa harap mismo nila Jian. Nagulat si Jian at ang grupo ni Yuna sa hindi inaasahang pagdating ni Jin Sok, at agad na bumaba si Jin Sok mula sa sasakyan. Isinara ng bodyguard ni Jin Sok ang pinto ng sasakyan, habang si Jin Sok ay patuloy na naglalakad palapit sa kanila, habang nakahawak ang dalawa niyang kamay sa kanyang bulsa, at tumingin ito sa kanila ng may seryosong ekspresyon. Sa silid-aralan, tahimik na pinagmamasdan ni Jin Sok si Jian, habang papasok ng classroom ay kinakawayan siya ng kanyang mga bagong kaibigan, tila hindi ito nagugustuhan ni Jin Sok, kaya bago pa siya umupo ay tinanong niya si Jian kung bakit siya sama-sama sa mga ganang uri ng tao. Biglang nagtaka si Jian, kaya tinanong niya si Jin Sok kung may mali ba, dahil lahat naman sila ay magkaklase, kaya ipinaliwanag ni Jin Sok na ang mga kaibigan ay kaibigan lamang kung kayo ay magka-level, ngunit kung makikipag-hangout ka sa mga taong ganyan, mabubuhay ka sa ganyang level, at makikita na masayang nag-uusap at nagtatawanan ang grupo nila Yuna. Si Jian ay nalilito sa isip niya ano kaya ang ibig niyang sabihin, kaya sinabi ni Jin Sok kay Jian na wag sana siyang magagalit sa kanyang mga sinabi. Biglang natahimik ang dalawa ni isa ay walang gustong magsalita, kaya ipinikit ni Jin Sok ang kanyang mga mata na may mahinahong ekspresyon, habang pinapakiramdaman ang paligid, kaya biglang lumingon si Jian kay Jin Sok, ngunit nakita niyang hindi ito kumikibo. Kaya habang sila ay tahimik na nakaupo, biglang tumunog ang kanilang cellphone na kanilang ipinagtataka, kaya kaagad nila itong tiningnan para malaman kung sino ang nagpadala ng mensahe sa kanila. Nakita nila na ang mensahe ay galing kay Liara, isang imbitasyon para sa kanyang birthday party na gaganapin sa Hilton Hotel Crystal Room. Pagkatapos niyang makita ang mensahe ay tumingin siya kay Liara. Ngunit siya ay nabigla nang makitang itinaas ni Ara ang kanyang cellphone na nagpapahiwatig na ipinadala niya na ang lokasyon para sa kanyang birthday party sa pamamagitan ng pag-message sa kanyang cellphone. Itinuro ng isang babae si Ara at Jian, sinasabi niya na mukhang bagay silang dalawa kaya nagtawanan ang kanyang mga kaibigan tila sila ay kinikilig sa dalawa. Masayang itinaas ni Jian ang kanyang cellphone nagpapahiwatig na tapos niya nang mabasa ang ipinadala niyang mensahe sa kanya. Napansin ni Jin Sok na tila tuwang-tuwa si Jian habang tinataas ang kanyang cellphone, kaya nangangalit siya dahil mas pinapansin siya ni Ara kaysa sa kanya. Lumipat ang eksena sa cafeteria, makikita si Jian na mag-isang kumakain sa isang mesa, tila gutom na gutom ang ating bida kaya napapanganga na lang ang ibang estudyante nang makitang punong-puno ng pagkain ang kanyang bibig. Pagkatapos ay dumating ang kanyang mga bagong kaibigan. Nang kanila na itong tatawagan ay biglang sumulpot sa kanilang likuran ang mayabang na si Jin Sok na ikinagulat ng grupo. Inutusan sila ni Jin Sok na umalis sa kanyang harapan, kaya kaagad na nagsorry si Yuna sa kanya. Pagkatapos ay lumapit si Jin Sok kay Jian habang ang grupo ni Yuna ay umalis at pumunta sa ibang direksyon upang maghanap ng mesa. Biglang nagulat si Jian sa biglang pagdating ni Jin Sok.
Sinabi ni Jin Sok kay Jian na hindi mo dapat binibigyan ng pagkakataon na basta-basta ka na lang nilang kakausapin, halos pinapalibutan ka na nilang lahat dahil ang lambot mo. Idinagdag pa niya na ang mga mahihirap na tao ay tulad ng gutom at malupit na mga hyena. Si Jian ay tahimik lang na nakikinig sa mga sinasabi ni Jin Sok, habang siya ay ngumunguya ng pagkain sa kanyang bibig. Biglang lumapit si Ara na ikinagulat ni Jian, at masayang tinawag ang kanyang pangalan. At tinatanong niya kung nakita niya ba ang kanyang KakaoTalk, at ipinaalala niya sa kanya na dapat siyang pumunta sa kanyang kaarawan ngayong weekend. At kaagad na tumugon si Jian at masaya niyang sinabi kay Ara na pupunta siya sa kanyang birthday. Nang marinig yun ni Ara, siya ay nagpaalam na upang umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Jin Sok ay tahimik lang na nakikinig sa kanilang mga pinag-uusapan. Bago umalis ang mga kaibigan ni Ara, ay pabiro nitong sinabi na siguradong masaya si Kang Jian. Dahil malinaw na minarkahan ni Ara ang kanyang teritoryo, hindi maintindihan ni Jian kung ano ang ibig nilang sabihin. Biglang nag-iba ang mood ni Jin Sok at napapahawak na lang siya sa kanyang leeg pagkatapos marinig ang sinabi ng mga kaibigan ni Ara. Galit na inihampas ni Jin Sok ang kanyang kutsara sa mesa, pagkatapos ay bigla siyang tumayo upang umalis at sinabi kay Jian na iligpit ang kanyang pinagkainan. Makikitang halos wala pang bawas ang pagkain ni Jin Sok. Tinitigan siya ni Jian ng may galit na ekspresyon, at tuluyan nang umalis si Jin Sok na iwan si Jian mag-isa. Galit na ikinuyom ang kanyang mga kamay, isinusumpa ang bastos na iyon. Paano niya nagagawang iwanan ang ganitong kasarap na pagkain? Sayang naman kung itatapon, kaya ano ang dapat kong gawin? Iniisip niya kung dapat niya bang ubusin ang lahat ng pagkain na nasa harap niya. Pagkatapos ng klase sa labas ng paaralan, makikita ang napakaraming mag-agarang sasakyan ang nag-aabang sa mga estudyante na lumabas. Niyaya ni Jian ang kanyang mga bagong kaibigan na sabay-sabay na silang umuwi na agad din namang sinang-ayunan ni Yuna, ngunit biglang sumingit si Jin Sok sa eksena, at biglang binangga si Jian at sinabing sumakay na siya sa kanyang sasakyan dahil ihahatid niya siya, kaya biglang nagulat si Jian, ngunit tinanggihan ito ni Jian at sinabing magbabas na lang siya, habang pinoproseso ni Jin Sok ang sinabi ni Jian. Matalim na tumitig siya sa mga bagong kaibigan ni Jian, at sinabi niya kay Jian, sinabi kong pumasok ka sa sasakyan di ba, kaya biglang natakot ang mga kaibigan ni Jian. Napansin ni Jian tila takot na takot ang kanyang mga kaibigan tila pinagbabantaan ng bastos na ito ang kanyang mga bagong kaibigan, kaya wala na siyang nagawa kundi sundin ang gusto ni Jin Sok, dahil ayaw niyang madamay ang kanyang mga bagong kaibigan, na agad namang naintindihan ni Yun sitwasyon ni Jian. Kaya itinaas niya ang kanyang mga kamay upang mag-paalam sa ating bida. Pagkatapos ay tumungo na si Jian sa sasakyan habang si Jin Sok ay sinalubong at binati ng kanyang bodyguard. Naiwan ang grupo ni Yuna habang tahimik na pinagmamasdan ang pag-alis ng kanilang kaibigan. Ang kanilang sinasakyan ay biglang lumiko sa intersection. Sa loob ng sasakyan ay patuloy na sinesermonan si Jian ni Jin Sok. Sinabi niyang sinabihan na kita kaninang umaga na huwag kang sumama sa mga taong iyon. Sa isip ni Jian bakit sobrang yabang ng taong ito, at dagdag pa ni Jin Sok huwag siyang pumunta sa birthday party ni Ara. Hindi maintindihan ni Jian kung ano ang kanyang pinagsasabi, kaya ipinaliwanag ni Jin Sok sa kanya, at sinabing dahil nakakainis ka kaya huwag kang pumunta, kaya tinanong niya ulit ito kung naiintindihan ba niya ang kanyang sinabi, kaya tinanong ni Jian si Jin Sok kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya sinabi ni Jin Sok na naiinis siya kapag nakikita niyang nakikipagkaibigan si Ara sa kanya. Sa isip ni Jian anong kalokohan ang pinagsasabi nito, sinabi ni Jin Sok na ang kanyang pamilya at ang pamilya ni Ara ay nagkasundo na alam mo ba, hindi maintindihan ni Jian kung ano ang ibig sabihin ng pinagkasundo sa isip niya ito ba ay isang code. Sinabi ni Jin Sok na hindi niya matanggap dahil ang babaeng magiging sa kanya balang araw ay binibigyang pansin ang isang tulad mo. Masakit yun sa pride ko alam mo ba, biglang natahimik si Jian pagkatapos marinig ang pahayag ni Jin Sok. Nang makita ni Jin Sok na hindi kumikibo si Jian, tinanong niya ito kung na-offend ba siya sa kanyang sinabi. Kaya sinabi ni Jian kung ang lahat ba ng ito ay dahil sa selos. Ngunit mariin na itinatanggi ni Jin Sok na hindi siya nagseselos. Kaya napagdesisyonan ni Jian na ihinto ang sasakyan. At sinabi ni Jin Sok kay Jian kung sinusubukan niya bang umakyat sa next level at kalabanan siya. Mula sa seryosong ekspresyon, tinitigan niya ito ng masama at inuulit ang kanyang kahilingan na ihinto ang sasakyan ngayon din. Biglang nakaramdam ng takot si Jin Sok, biglang tumulo ang pawis sa kanyang mukha.
Pagkatapos ay huminto ang sasakyan at bumaba si Jian at bago siya umalis ay tumingin siya pabalik at sinabi kay Jin-sok na ang magkaibigan ay hindi ito gagawin sa isa't isa. Kaya biglang nagulat si Jin-sok sa pahayag ni Jian, kaya habang siya ay natutulala biglang isinara ni Jian ang pinto ng sasakyan at naglakad palayo. Sa loob ng sasakyan inutusan ni Jin-sok ang kanyang bodyguard na turuan ng leksyon si Jian. Kaya biglang nagulat ang kanyang bodyguard kaya tinanong niya ulit si Jin-sok kung ano ang ibig nitong sabihin. Kaya malakas niyang sinisigaw sa kanyang bodyguard na bugbugin ang bastos na yun ngayon na. Habang si Jian ay naglalakad sa kalsada at hindi pa nakakalayo mula sa sasakyan ni Jin-sok tila narinig niya ang sigaw ni Jin-sok na ipapabugbog siya sa kanyang bodyguard. Tumingin ang bodyguard kay Jin-sok tila nag-aalangan ang kanyang bodyguard. Kaya sinabi ng bodyguard na hindi niya na iyon trabaho. Kaya biglang nagulat si Jin-sok sa sinabi ng kanyang bodyguard, kaya pinagbantaan niya ito kung hindi siya susunod ay mapipilitan siyang tanggalin sa trabaho. Kaya kumpiyansang sinabi ng bodyguard na ang kanyang ama ang tumanggap sa kanya at ang utos sa kanya ay bantayan at protektahan siya kaya labas na siya sa mga ganyang gawain. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin dahil sa galit at sinabi niyang nakakatawa talaga. Habang siya ay may pinipindot sa kanyang cellphone, pag-alit niyang sinasambit na dapat gawin ng isang katulong ang sinabi sa kanila kapag inuutos. Napansin ng bodyguard tila may gustong tawagan si Jin-sok. Maya-maya lang ay nakausap na ni Jin-sok ang kanyang ama at sinabi niyang ang kanyang bodyguard ay ayaw makinig sa kanyang inuutos. Tumingin sa kanya ang kanyang bodyguard nang may seryosong ekspresyon. Pagkatapos ay inabot ni Jin-sok ang kanyang cellphone sa kanyang bodyguard at sinabing gusto siyang kausapin ng kanyang ama, makikita sa mukha ng bodyguard ang pagkadismaya at tila nag-aalangan. Kaya sinabi ng boses sa kabilang linya na inuutos niya na sundin kung ano man ang inuutos ng kanyang anak, at makikita sa kanyang mukha ang pag-aalangan, ngunit wala na siyang magawa kundi sundin ang sinabi ng ama ni Jin-sok, at sinabing naiintindihan niya. Si Jin-sok ay tahimik lang na nakikinig sa usapan ng kanyang ama at ng bodyguard. Habang si Jian ay naglalakad palayo sa sasakyan tila malalim ang kanyang iniisip. Ngunit may isang malaking boses ang biglang tumawag sa kanya. Nang kanya itong lingunin nakita niya ang bodyguard ni Jin-sok na nakatingin sa kanya. At sinabihan siyang bumalik at humingi ng tawad sa kung anuman ang kanyang nagawang mali. Ayaw niyang manakit, lalo na sa isang estudyante na katulad niya. Si Jian ay tahimik lang na nakatitig sa kanya na may seryosong ekspresyon. Sinabi ni Jian na nakakaawa talaga ang lalaking yun. Ano ba ang nagawa niyang mali para humingi ng tawad sa lalaking yun? Ipinaliwanag ng security guard na hindi ito usapin ng tama o mali, kundi isang bagay ng pagkakaroon ng kapangyarihan o hindi. Tinitigan siya ni Jian ng isang matalim na titig, at sinabi niya na kung ganoon, hindi na kailangang humingi ng tawad. Tumingin sa kanya ang bodyguard na may seryosong ekspresyon. Habang sila ay magkaharap sa isang parking lot, makikita sa paligid ang nagkalat na CCTV sa lugar. Isang CCTV camera ang nakatutok sa kanila na nasa ibabaw ng poste. Mariing binabantayan ang kanilang bawat galaw. Kahit sa loob ng sasakyan ay makikita ang isang camera na nakatutok sa kanila. Sinabi ni Jian na mukhang maraming mata ang nakatingin sa kanila at maraming CCTV sa paligid. Kaya tinanong niya ito kung okay lang sa kanya ang ganito. Biglang nanlaki ang mata ng bodyguard sa matalas na perception ng ating bida. Nakangiting sinabi ni Jian sa kanya na sundan siya. Sinabi niya na may nakita siyang isang tagong lugar doon, habang siya ay dumadaan dito. Kaya niyaya niya itong pumunta doon upang tapusin ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos ay naglakad si Jian papunta sa lugar na kanyang itinuro, habang ang bodyguard ay tahimik lang at seryosong nakatitig sa kanya, habang nakakuyom ang kanyang mga kamay. Sa isip ng bodyguard isa lang siyang estudyante, kaya saan kumukuha ng lakas ng loob ang batang iyon. Pagkatapos na pagdesisyonan ng bodyguard na bumalik na lang sa sasakyan na ikinagulat ni Jian. Malakas na isinara ng bodyguard ang pintuan ng sasakyan. Nagulat si Jin-sok sa ginawa ng kanyang bodyguard. Kaya sinabi ni Jin-sok sa kanyang bodyguard na kung ano ang ginagawa niya, sinabi ko sa iyo na turuan mo ng leksyon ang bastos na yon. Kaya sinabi ng kanyang bodyguard na maraming mata ang nakatingin sa kanila at maraming CCTV sa paligid. Galit na galit si Jin-sok. Kaya malakas niyang sinisigawan ang kanyang bodyguard habang nakahawak sa suit ng bodyguard.
Sinabi niyang anong kalokohan ang pinagsasabi mo, pwede niya naman dalhin sa isang tagong lugar at doon bugbugin. Kaya ipinaliwanag ng kanyang bodyguard na hindi niya kayang iwan ang kanyang pinuprotektahan upang pumunta sa malayo. Kaya malakas na sumigaw si Jin Sok at sinabi niyang ginawa mo pa talagang dahilan yun. Lumabas ka ngayon at bagbogan ang bastos na yun para sakin. At sinabi ng kanyang bodyguard na hindi niya pwedeng gawin yun. Dahil sinabi ng iyong ama na wala ng maraming oras bago ang halalan, hinihiling din niya sa akin na mag-ingat na huwag masangkot sa mga hindi kinakailangang insidente. Sa isang seryosong ekspresyon, sinabi ng bodyguard na kung pumili siya ng ibang araw, panghahawakan niya ang sitwasyon. Kaya biglang natahimik si Jin Sok sa proposal ng kanyang bodyguard. Kaya tumingin siya sa kanyang gilid na may naiinis na ekspresyon. Nakita niya si Jian na nakatayo sa labas habang nakatingin sa kanila ng may seryosong ekspresyon at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin dahil sa galit. Kaya habang sila ay papaalis malakas niyang sinisigaw na ayaw niya talaga sa lalaking iyon. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.